ka? Kahit pa ulit-ulit mo na akong nireject, hindi pa rin kita makuhang pakawalan. Oh. Nandito si Doc. Titingnan si Anton. Mabuti na lang at sinunod yung advice ko na lagyan siya ng IV. Ito si Ria. Nag-aaral kasi nursing. Very good. Napakawalang hiya talaga ng Leila na yan. Ultimo yung libing ni Anton, pag-aawayan pa. Oo nga eh. Parang iniinis talaga ako ni Ate Leila. Dapat nga yata talaga ipaglaban ko ang karapatan ko. Abay, dapat lang. Ikaw ang lawfully wedded wife. The one and only. Till death do you part, ganon. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Babawiin ko ang labi ni Anton. Kasama mo na ang papa mo, anak. Sana magkaroon ka ng katahimikan na ipinagkait sa'yo sa mundong ito. At huwag ka mag-alala, Anton. Hindi kami titigil hanggat mabigyan ka namin ng hustisya. Ma, may parating. Nandito ako para bawiin ang labi ng asawa ko. Nagkalinawan na tayo, di ba? Kami ang lilibing kay Anton. Nagkalinawan? Ate, parang sarili mo lang pinapakinggan mo. Millie, nakikiusap ako. Huwag kang manggugulo dito. Ma, hindi ako nanggugulo. Kinukuha ko lang ang para sa akin. At sino naman itong mga kasama mo? Mga taga-barangay. Tapos sasabihin mo na hindi gulo ang dala mo? Ang tawag sa kanila, contingency plan. Para kung may mga away sa amin, sila ang gigitna. Ano, papalag ba kayo? Ibibigay niyo yung labi ni Anton? Ang kapal din ng mga mukha nyo, no? Wala kayong pagalang? Gusto nyo talagang eskandaluhin ang lamay ng kapatid ko? Hindi ako nag-eeskandalo. Kung sana nakinig ka sa akin nung una pa lang. Ako ang asawa. Ako ang may karapatan maglibing sa asawa ko. At nakasaad yan sa batas. In this circumstance, it is the spouse who has the paramount right over the remains of the deceased. Wala akong pakialam sa mga batas nyo. Sir, baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to. Millie, total pareho naman tayong pamilya ni Anton. Baka naman pwedeng paghatian na lang natin yung burol. Isang araw sa inyo, tapos isang araw sa amin. Kuya, binaliwala ako ni ate. Ma, I'm sorry. Pero pinaglalaban ko lang po ang karapatan ko. Hindi mo pwedeng kunin ang labi ni Anton. Hindi! Huwag kami ang pamilya ni Anton kami. Amin siya. Okay. Hindi mo pwede paghatian natin yung mga abo niya. Ano ba yun? 1 kilo sa inyo, 1 kilo sa amin? Tapos ililipat namin sa garapon yung abo ni Anton na parang powdered milk? Millie, huwag mong hayaang humantong sa ganito, Millie! Ma, hindi ko naman talaga hahayaan dapat na umabot sa ganito. Pero kasi ito lang yung paraan para mabawi ko yung labi ng asawa ko. Ako ang nagluwal sa kanya. Hindi ba may karapatan din ako na maglibing sa kanya? Hindi ko naman kayo tinatanggalan ng karapatan, Ma. Kayo, tayo ang maglilibing kay Anton. Bakit pa? Kailan ka ba naging bahagi ng pamilya na to? Salot ka! Tama ka kung yan ang iniisip mo. Pero sa mga mata ni Anton, bahagi ako ng pamilya niya. At yun ang mas importante. Hindi ako papayag na ikaw manalo, Millie. Hindi ako papayag na manalo ka!
Ano gusto mo, ate? Labanan to? Dapat nga nagtutulungan tayo, nagdadamayan tayo dahil wala si Anton. Pero ang ginawa niyo sa akin, lahat sinisi niyo na sa akin. Binabagyo ko. Halos isumpa. Dahil ka sumpa-sumpa ka! Wala na akong magagawa kung ganyan ang trato niyo sa akin. Pues, pasensyahan tayo. Ako ang asawa ni Anton. Ako ang maglilibig sa asawa ko. Hindi ako papayag. Huwag niyo nang hayaan pang magsampa ng demanda si Mrs. Rosales at magkagulo pa tayo rito. Ma, siguro dapat mag-give in na tayo. Baka magkagulo pa dito. Walang hiya ka talaga, Millie. Kahit kailan pasakit ka. Tara na, Millie, nakikiusap ako. Ma, huwag ka nga makiusap sa babae na yan. Millie, bilang ina, nakikiusap ako. Tama si Ate Leila. Hindi niyo na kailangan makiusap pa. Dahil malaya kayo kung gusto niyong dumalaw sa burol ni Anton. Malaya kayo kung gusto niyong manatili sa bahay namin kung gusto niyo. At sa libing, pwede tayong lahat makilibing. Walang mababaliwala. Dahil deserve ni Anton lahat ng pagmamahal at pakikiramay. Pero sana, kilalanin niyo din ang pagmamahal namin. Na ako ang asawa. Ako ang balo na maghahatid sa kanya hanggang sa huling hantungan. Dahil ako ang karapat-dapat